Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang fashion. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pilipinas ang oras. Alas 10:39 ng gabi. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH Makibalita, DZRH Showbiz. Yes, magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nanonood, nakatutok dito sa nag-iisang programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ay! Naman! Nako, Gorgie, nasaan ka? Ang lakas ng ulan. Sobra. Lalangan ako sa gym. Grabe. Grabe, lakas ng ulan. Oo, Buti tapos na lang. ang lakas pa ng kidlat, nakakatakot. Buti na lang yung mga isang kidlat, di ba? Buti na lang yung isang driver na awa sa akin, isinakay ako. Ang lakas-lakas ng ulan. Kaya naman sobra ako nagpapasalamat doon sa driver na nag-ano sa akin, Driver na ano? Taxi. Ay, taray, taxi ka na ngayon. Oo, kasi nanggaling ako sa Manila Hotel. Ay, ang taray. Pa Manila Hotel ka na lang. Oo, nanggaling ako doon sa Manila Hotel para sa presko naman, Gorgie, ng ANS Production na kung saan ay nag-launch sila ng kanilang mga pelikula. Ayan. Ipakita nga natin Ano yata yun? Story conference? Oo, story conference. Ipakita nga natin RHTV. Ayan, yung picture na yan. Anong mga pelikula ang gagawin nila? Naku, ang daming pelikula ang nakatakdang gawin ng ANS Production na kung saan yung senior moment napanood na yung iba pero tuloy pa rin ang palabas nito na ginawa ito 2024 pa under sa direction ni Neil Tan, Buboy Tan, ayan, na kung saan ang bida rito sina Tessie Tomas, Nova Villa, Noel Trinidad, Jeric Raval, Lisa Dino at ang siyempre pa ang nationwide, ipalalabas ito nationwide this coming August. Pero meron na silang napanood na ito sa mga reporter. Well, Gorgie, kasod ng pelikulang ito ay meron din silang Deadly Hours. Nung this year ginawa ito under Neil Tan naman uli na kung saan ang mga bida rito ay si Jay Manalo, Bembol Rocco, Patricia Javier. At ang mga darating nila, yung mga ginagawa pa lang nilang pelikula ng ANS Production ay Dr. Freyer na kung saan i-direct ito uli ni Neil Tan. Ang dami niyang ginagawa. Starring Jeric Gonzalez. So nakakadalawa na si Jeric Gonzalez, Rio Locsin, Art Acuña and iba pa. Meron pa, Gorgie, Hello and Mr. Chen. Ayan, Hello Mr. Chen. Directed by naman ito ng kaibigan natin, Gorgie, na bumati sa atin na nanonood din naman sa ating mga programa, sa sumusuporta din sa ating vlog na si Louie Ignacio. Si Direk Louie Ignacio. I'm sure, Direk Louie. Friend mo yan, alam ko. Friend mo yan. Yes. Sa GMA yan. Oo. Halos magkasabay kayo niyan, Gorgie, na pumasok sa showbiz sa pagkakaalam ko. Huwag mo pakialaman na aking pagpasok sa showbiz, no? Huwag mo akong pumasok ka dyan, sa showbiz 1991.
Anyway, Mali. wala ka nang pakialam. Basta't yun ang alam ko. Huwag Basta, mo akong gawa ng fake news. basta't yun ang alam ko. Well, sa totoo Mali lang, ang pagkakaalam mo. walang pakialaman. Anyway, Wala rin pakialaman sa buhay ko. lalo naman ikaw, wag mo kong pakialaman. Well, sa totoo lang, dahil destiny. Oo, dahil destiny naman ang pelikulang makakasama Sa dami naman. ng mga pelikulang ayon, Tita Morley, sa dami ng mga pelikulang binanggit mo, honest opinion, alin doon sa tingin mo ang papatok sa takilya? Well, hindi ko pa napapanood siya, Gorgie, kaya hindi ko siya Siyempre, medyo maramdaman mo yan, di hindi ba? ko nararamdaman. Wag mong pakialaman yung damdamin ko. Wala kang nararamdaman. Wala kang pakialam na naman sa damdamin ko. Ayaw mo lang sabihin ng nararamdaman mo dahil kagagaling mo lang doon. Pakialamera ka talaga. Pero alam mo, Gorgie, sa totoo lang ang parang ang feeling ko ang gagaling na aktor nitong sina Bembol Rocco dun sa Magaling naman talaga si Bembol. At ando dun si Jay Manalo. At ang nakakaloka at na nakatutuwa dyan, Manila Hotel ginawa sosyal, 'di ba? Buffet. Ang taray. Yes. Dahil nagkaroon ako ng chance na makausap doon si Tessie Tomas. Busog na busog ka ngayon. Die over. Talagang sinulit ko talaga. Umalis sige. na sila. Kain ka pa ng kain. Para naman mamagaan na naman yung paa mo. Alam mo? Wala naman pakialaman, di ba? Walang pakialaman. Tama bang ibulgar mo yan at tayo lang ang nakakaalam? Chismosa. Hindi. Kasi nga dapat nang ibulgar ka para matino ka na, para magbago ng ugali mo. Chismosa ka. Anyway, Gorgie. Walang pakialaman. Walang pakialaman. Chismosa ka. Anyway, sa totoo lang, Gorgie, thanks God to, dahil ando doon ako sa Manila Hotel, habang kalakasan ng ulan. Buti hindi ako nakasakay ng motor papunta rito. Ang sobrang lakas ng ulan talaga, no? Grabe, no? Ang lala, ang lakas ng ulog. Gaano katagal yung ganong kalakas ng ulan? Hindi ko naramdaman dahil busy ako sa pagkain. No? Busy ako Kain ako ng kain. Tsaka Kung busy ka, paano mo naramdaman? Doon nakikita doon sa labas salamin Sabi ng ulan, walang pakialaman. Sabi naman ng ulan. Kain ka lang dyan, walang pakialaman, basta bubuhos ako, gano'n. Parang word of tonight yung walang pakialaman. Well, walang pakialaman ngayon, di ba? Pero alam mo, may pakialam ako kay Tessie Tomas. Ang ganda ni Miss sabi Tessie. naman, namang pasabog ni Tessie Tomas na madalas mong nabablind item? Hoy! Ano naman, pero nakikinig siya dito ngayon sa atin at inaabangan to. Ay, maganda naman yung kwento mo na blind item, di ba? Maano siya, masinop sa bahay, masinop sa diba? But anyway, ayan Eto, pakinggan natin ang pag-uusap namin ni Tessie Tomas. Associate member of Brahma Kumaris. It's a spiritual university in India. Very basic lang Zen meditation lang. 7 steps. Sasabihin ko yung steps? Sige. Stopping your thoughts. Secondly is seeking, reviewing your feelings. Mad, sad, glad, afraid. Yun ang second. Yung how do I feel is the second step. Third is calm space. Find a calm space. Sa akin, ang calm space ko is the beach in front of our flat, our apartment. And then, pang-apat, breathing. Very good breathing up and in and out, in and out. Huwag kakalahating breath kasi lalo ka gumaganon. Pagkatapos, ang susunod doon is yung sinasabing observe but do not judge. Kasi, di ba parang, bakit ito pinili ng Zen? Kasi pala very judgmental tayo. Tama si Itbulaga. Judgmental tayo. Parang naturalesa na natin yung pagiging judgmental. Yes. Tapos, kasi pag inalis mo yun, kalahati ng problema mo, wala. Dahil kaya pala ka nagpa-problema, nag-judge ka. Di ba? Ng mga tao. Ayo, kaya ka nagkakaproblema, nagja-judge Tungkol ka. saan yung pinag-uusapan? Tungkol ito sa depression. Tungkol ito sa depression.
na pinagdadaanan. Dumaan ba siya sa depression, Tita Morley? Hindi naman siya nagdaan sa depression. Masaya nga siya sa Oo, bakit buhay niya. napag-usapan niya Kasi yung tinanong ko lang siya tsaka tungkol sa mga senior moment. Kasi may pelikula senior moment kung tinanong ko rin siya kung siya ba ay nakakalimot na rin minsan. Siya ba ay may mga senior moments din ba siya? Inamin niyang oo. Marami na rin siya nakakalimutan. Pero hindi naman mawawala yun eh. Lalo na pag nagkakaedad, ano? Ako nga, di ba naikwento ko sa Gorgie, ikaw na chinismis mo yata yun na nagluto ako ng balak magluto ng paksiw na galunggong. Hiniwa ko na yung sibuyas, hiniwa ko na yung luya, may suka na kompleto na. Tapos yung isda, pumunta ako sa kusina, hinugasan ko yung isda. Nilagyan ko ng asin. Dahil pinirito ko. Pagbalik ko doon sa lutuan din namin sa table, nakita ko yung mga ingredients ng masahog. Pansahog. Naisip ko, papakso ko pala tong galunggong na ito. Bakit ipinirito ko? Di ba? May mga Pero alam mo, pag iprito mo siya, halimbawa nagkamali ka iprito, tapos, nagkamali ka tapos iprito, masarap siya, gagawin mo na lang siyang parang sarsyado. Yung parang may sauce na siya, di ba ganun? Piniprito mo na yung isda, tapos iano mo na siya, parang may sauce. Parang sarsyado bang tawag doon? Kamatis naman yun. Yung parang, may kamatis, may wala naman akong kamatis that time. Ang meron lang ako luya. Saan nanghiram ka sa kapitbahay? May mga kamatis ako dito, pwede ka nanghiram. Paano? Pero alam mo, sa totoo lang, yung mga ganyan na mga senior moments, mga ganyan, natural, na lang naman yun, depende na lang yan kung paano mo siya i-handle at paano, at least maalala mo na rin pala, dapat pala ganito gagawin ko. Tapos, siguro medyo na lang talaga, yung dapat may mga katulad yan, di ba, basa ka ng basa, tapos o kaya yun nga, di ba sabi ni Tito Louie, maganda talaga yung nag-gym, sumasayaw ka, pag nakabisado mo na yung steps ng sayaw, ibig sabihin, tumatalas pa yung utak mo. Mga ganun lang naman. I think the best talaga is exercise para lang mapaghandaan natin yung ating pagiging senior. At saka yung magchismis ka na magchismis, ganon. Manlait ka na manlait. Tapos gumawa ka ng mga kwento, gumawa ka ng fake news pa. Kasi ibig sabihin, gumagana yung utak mo sa pag-iisip ng mga magagandang mag-invento ng kwento. Ako ang pinapapraktisan mo palagi. Tapos pag-awayin mo yung mga kapitbahay ninyo na hindi marunong magugas ng pinggan, na hinahayaan lang yung labahin na pagkabaho-baho na, hindi nilalaban, pati mga kapitbahay, masisinggot na. Nagpapatutsada ka na. Magagalit. Palagay ko, alam na alam ni Conitan Aguilar yan kung sino pinapatutsadahan mo. At si Mami Sherry Ramirez. Wala pa. Anong papatutsadahan ko? Ikaw naman talaga yung hindi mahilig magugas ng pinggan nun. Natuto ka lang magugas ng pinggan nang gumamit ka na ng smart. Alam mo yan. Kaya nga dapat ipaalala natin. Paalala mo nga. Na mas masarap sa tenga ang tulog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po the proud user of Smart Dishwashing Paste. Hey! Mapapaulala ka talaga. Mami! Laundry day na ba? Tunot-no ka na naman sa makapit, madikit at malupit naman siya. All you need is pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride easy and worry-free ang laundry? Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud, and sebum on cotton. Gawa ng ACS to. At syempre pa,
beautiful teeth ba? And magical smiles ang gusto nyo? Yung lahat ay namamanga sa ganda ng iyong ngipin. Pagka-puti-puti ko, may kislap na tulad sa akin. Pwes, punta ko sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kakit-akit na si Dr. Annalisa Boras Ansa. Tumawag kayo sa 0917-559-99108. Hello kay Dodong Boras. Oh, ayan! Chika na Girl, Borgie, go! Si Tita Aida Espiritu, lagi tayong pinapalala na maghugas lagi. Sanay na sa mga commercial yan. Oo. Yes. Thank you, Tita Aida. Of course, Lynn Figueroa, kinukumusta rin natin. At si Ana Valencia, sabi niya, ang ginagawa daw niya, panay daw ang lista niya ng gamot, kung sinusulat niya, pati oras. Pinakamahirap daw kasi tandaan yung mga pangalan ng gamot. Tama naman, di ba? Tapos, ang ating nanay, Tita Morley. Siyempre, ang nanay natin. Uy, si Junel Esteliore nanonood sa atin ng friendship natin. Hi, Junel. Hello, Junel. Siyempre, batiin natin ang ating mga nanay. Mami Sherry Ramirez. At siyempre pa si Joyce Ramirez. Nariyan din. Nariyan din si Mama Norma Karingan at ang pambansang nanay na si Nanay Linda Sonsa. Si Tita Beckwith. Yes, Tita Beckwith, ha? Batazuka, ang ating nanay din. Si Florby Fernandez, si Alice Morris, si Conita Aguilar. Si Arturo Capito Comilio, hello. At si Art Halili. Si Jojo Maquindoran Mabalo. So, batiin ko rin si ng live mo. Yes, batiin din natin si Umelda Olmo, ang batchmate ko sa Gregorio Perfecto High School, at si John Season. Hello sa inyo dyan. Of course. O, Tita Morley. Ano? Bakit may mga chismis na kumakalat? Yung mga nanalo daw sa PAMAS, binentahan ng tickets or may binayaran doon sa dinner, nagbayad para lang manalo? Ganun ba yun? Ay, hindi ko alam. Pero ang pagkakaalam ko dyan, yung ticket, may bayad. Para siyempre kasi may pagkain kasi doon eh. So, nagbibenta sila ng ticket talaga? Ano na? Nagbibenta sila ng ticket? Yun ang pagkakaalam ko. Kasi siyempre may food doon eh, may food doon eh. So need na bayaran. So binayaran nila yung pagkain nila doon. Parang ayun ang sabi sa akin. Yun ang nakarating sa akin. So ibig sabihin, yung mga lahat na dumalo doon nagbayad. Oo, ng pagkain nila, ng table nila. Siyempre merong bayad yun dahil magre-rent sila ng hotel o magre-rent sila ng hindi ba pwedeng nagbaon ka na lang, nag-take out ka na ng pagkain, baonin doon ka na kumain? Nasabi mo yan, Day. Nagbaon talaga ako. Alam mo kung ano binaon ko? Doon ko kinain yung suma ng taga Batangas. Nagmatus naman yung suma nila, no? Nagmatus ako ng suma ni Ate B. Nilagay ko sa bag ko. Tapos doon ko kinain. Masarap ang suma ni Ate B. Oo, ang sarap-sarap. Kaya nagkakainggit ko sila doon. Hindi ko sila binigyan. Dalawa ang dala ko, kinain kong pareho. Tapos yung salmon, ayan, kinain ko kalahati lang. Alam mo naman, di naman ako sosyal na tao. Mas gusto ko yung mga kakanin, mga biko. Ayun pala sabi ni Tita Becky, yung isda na iprito mo tapos parang Mr. Shadow, escabeche pala ang tawag doon. Paboritong ulam yun ng mga kabet. Tandaan mo. Alam mo, paboritong ulam ng kabet? Escabeche. Tapos yung ano ba yung gulay na may mga bagoong nga pala, nakalimutan ko yun. Pangalan noon. Ayun, ganon. Maraming ganyan. Sino mga kabit ba? Sino bang mga kabit na mahilig sa escabeche? Naku, isa-isahin ba natin? Dala-dalawahin mo. Diyos ko. Ang dami-dami, hindi mo mabibilang. Ang dami na.
Pero ito na nga, nagkukumabit. dapat linawin niya ng mga taga-FAMAS na talaga nga bang may bentahan ng tickets, nagbayad ba itong mga dumalo doon, lalo na yung mga winners. Kailangan, obliged ba talaga silang bumili para lang sa kanilang dinner doon? May ganun ba yon? Tama, So, dapat malaman. iklaruhin niya ng taga-FAMAS. Bakit may bayad? Oo. Kasi sabi mo sa'yo, di ba? Sabi mo, binayaran ni Tinalo yung ticket mo? Ang pagkakaalam ko, sabi niya kasi Yung dinner mo, binayaran sabi niya. Sabi niya kasi Tinaloy. sabi kasi niya, Morley, umatin ka talaga ha kasi bayad na yung ticket. Ano ibig sabihin nun? So siya pa lang nagpapunta sa'yo? Oo, siya yung sinamahan ko doon. Yun na. Kaya naman pala. Oo. So, Kasi si Tinaloy, alam ba si Tinaloy? Kasama natin dito sa DCRH dati yan, Gorgie. Siya yung mga isa sa mga pioneer. Ay naku, alam mo ba, Gorgie, natutuwa naman ako kay Ivana Alawi. Kung dati bukang bibig ng mga masa itong si Tulfo, si Erwin Tulfo, para sa kanyang isumbong kay Tulfo. Ngayon iba na, napalitan na ng talagang bukang bibig ng masa. Ang bukang bibig ng masa ngayon, Ivana Alawi. Tita Morley, klaruhin din yan. Linawin lang natin kasi nababash din siya ng ibang netizens kasi yung namigay siya ng ilan yun na iPhone. 2 million ba yun? 200 ba yun? Oo, yung mga libreng telepono namigay siya. Namigay nga siya. Namigay niya siya nga ng iPhone pero ano pala, kailangan mag-register ka dun sa gaming na ano niya, in-endorse. Ako naman, ang sinasabi ko naman sa iyo, yung nagbigay tulong pala siya doon sa sinaksak na na motor ride, yung nagmumotor. Yung rider. Yun naman sinasabi ko. Kaya yung mga tao, pag may pangangailangan, agad naiisip nila si Ivana Alawi. Kaya nga nanalo siya ng Best Public Service Host, di ba? Oo. Kaya yung mga tao, tataka ako noon. Bakit mo sasabihin nila, uy, wala kayong pansahing, wala kayong nasunugan kayo. Lapit kayo kay Ivana. Ganun day ngayon yung mga tao. Alam mo naman. So, tingin mo, pag tumakbo si Ivana Alawi, pag tumakbo siyang senador, pwede siya mag-number 1. Basta't huwag siyang tumakbo na nakahubad. Huwag siyang tumakbong nakahubad. Hindi tumakbo siya sa eleksyon. Ikaw naman yung joke mo, ha? Talagang ang joke mo, senior. Kasi alam mo, nakatingin ako ngayon dito kay Ivana Alawi. Doon sa picture niya. Sa picture niya na pagka-sexy-sexy. Di ba? Pag tumakbo siya na nakahubad. Kahit sexy, ipagdasal na lang natin, Tita Morley. Siya, sige. Wala na tayong oras. Ay, nako, wala na po tayong oras. Tumigil ka na, Gorgie. Kachichismis mo. Masyado kang daldalera. Dasal-dasal na tayo. Dasal na tayo, of course, sa ating gabi-gabing pinagdarasal, panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluwensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay magiging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Sabi ni Conitan Aguilar, pinakbet. Ayun. Gulay Iba na naman mga yung pinakbet.
Kabit. Para sa pangkabit. Oo, kabet. Ang magulang, minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi pinahihiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magbigay respeto at magmahal sa ating mga magulang. Huwag natin saktan si inay, si tatay, si lolo't si lola. Dahil sa bawat pananakit na ginagawa natin sa kanila, naghahatid sa anxiety, depression, na mahahantong sa kamatayan. Ang magulang ay hindi susi na may duplicate. Nag-iisa lang yan. Kaya pakamamahalin at irespeto natin sila. At sa mga kabataang babae naman na nagdadalang tao na may problema, ang sanggol ay hindi pinalalaglag o pinaabort, hindi pinaanod sa kanal, hindi itinatapon sa basurahan. Pero yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu! Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyo